beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kevin is Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin iyong April 16 to 30, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakakataba ng puso ninyong mga comments. Uy, ingat ka oh. May tao na mapagpanggap. Two faces na kaibigan. Hindi totoo. Sinungaling. Maraming salamat sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Ay, sandali lang, muntik na mahulog. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan natin ang ating isipan. Gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Dealing or relationship with the man with the blondie hair, gray, or white hair. Maaaring kaibigan mo, tatay mo, ikaw, ano man yan. Solid foundation. Success with effort. Any foundation, relationship, career, goal, fashion, any foundation is kailangan mong bigyan ng effort to success. Ibig sabihin, may mga gagawin kang bagay o meron kang aasikasuhin, i-structure, bubuin, mga ganyan. Or meron kang sitwasyon na maybe manifesting, maaaring ganun sa iba. Or bigyan mo to ng effort, no? Kung ano man yung aspeto ng buhay. November, di ba birthday mo? No. Tama ba ako? Oh, tama nga. Nagdalawang isip pa ako eh, no? Pero alam ko kasi na birthday mo to. November is also 11 hours, 11 days, 11 weeks, or 11 months, or by November. Maaring November is also your birthday, or kakilala mo din is by birthday. Sa nakikita ko dito, there's a hope, no? Ibig sabihin, kung may mga pinagdadaanan ka na isang sitwasyon na magiging patient ka kasi dun eh, no? Marang mahihintayin ka o magiging patient ka, there's a hope na pwedeng maganap o mangyari yon. And also dito is wala naman ako nakikitang pangit kasi nandito kasi si Sun. Kung ano man yung magiging patient ka na matagal mo nang hinihintay o pinapangarap, maaring matupad siya. Congrats! Pero bigyan mo siya ng effort ha. Dito sinasabi. O pagtuunan. Maaring nandito si Anto, work, achievement, and success. Congrats! Kung sa mga aspeto ng buhay mo to, no? Maaring magkakaroon, may mga asikasuhin ka to work hard. Na maaring ito yun, na i-instruction mo siya o a-action mo siya na para maging matatag o para maging maganda yung situation na yun sa nakita ko dito. Also, dito is paghahanda rin ito, no, to success a situation, either to your goal, passion, any situation ito. Also, sa iba sa inyo is may achievement naman daw. As long as nagkakaroon ka ng advantage or thinking in advance sa bagay o sitwasyon sa buhay mo, magsasucess daw yun. Ganyan, yun, no? Sa achievement success. Iba rin dito is preparing, no? Meron kayong mga piniprepare, meron kayong mga aasikasuhin, bagay-bagay. Yun ang nakikita ko dito. Advice from a friend. Maaring galing sa tao na to or ikaw ang bibigyan ng advice or a person. Pabi may advice. O increase in material wealth or spiritual growth. Sa material wealth mo siguro hando na yung situation of preparing, maaring pag-iipon ng pera sa inyo, no? Or thinking for a future sa nakikita ko dito. Yan, may successful. When it comes to spiritual growth, siguro is more on enlightenment sa mga bagay o sitwasyon ngayon na gusto mo nang tahakin o desisyonan o to move on o i-moving yung bagay na yun o i-pursue yun. Dito natin ilagay sa success. Si Veno, seek out information that will help you. May mga sitwasyon na maaring
aaralin mo, maaring hahanapan mo ng solusyon, maaring magre-research ka, ganyan. So, nakita ko dito. And yun yung makakatulong sa'yo. O kaya, yan. Kung ano mamang bagay to, no? Yan. Triumph over troubles, obstacle. Okay, ibig sabihin, this an eagle eh. Ibig sabihin, nandun yung pagiging matapang mo, nandun yung pagiging matalas ng isipan, pagiging matalas ng mata, pagiging matalas kung ano yung target mo. Ibig sabihin, you know your target. Diba yung mga eagle, kapag nakakita sila ng daga dyan sa babae, ang bilis nila, diba? Ganun sila. Ibig sabihin, may mga obstacle na ma-overcome mo na or trouble na ma-overcome mo na. Maaring ito is sa material, sa pera mo or any situation na maaring ito yung mga inaalam mo ngayon na information. Ibig sabihin may mga successful happen na talaga sa buhay mo o may mga nag-success na sa buhay mo. Congrats sa amin yan. Ang dami mo palang card. Ngayon ko lang napansin. Tingnan natin. Energy ni Scorpio. Okay, energy mo. Energy mo, sa nakita ko dito is may magtatapos. Ibig sabihin, there's a situation na minamanifest mo or a-actionan mo or magbibigay ka ng concentration doon na maaring ito is mag-success. Maaring energy mo rin is, kasi you're taking to the higher path this time. Maaring may tutulungan ka or maaring may tao na tutulungan sa'yo. Tutulungan ka. Baliktad ako no? Or, hindi sitwasyon na maaring may tao na makipag-usap ka. Maaring ikaw is may aasikasuhin ka to pursue like a government or papers, documents, mga ganyan sa nakikita ko dito. May mga sitwasyon ka na ayusin this time. Yun. Kasi, ibig sabihin, magkakaroon ng pagtatapos doon. Ibig sabihin, may mga dati is hindi naasikaso yung bagay na yun o hindi nagawa yung bagay na yun. And now this time is it will success sa nakikita ko dito. Magsasuccess siya. Also, sa iba sa inyo, siguro you are more on kalmadong sitwasyon this second ng kalahati ng buwan ng April. Siguro is more on kalmado ka, tahimik, more on payapa, kasi may mga bagay o sitwasyon na nagtapos na, naasikaso na, nangyari na, mga gano'n. Is more on balancing this week sa nakita ko dito. Dali lang. Yun. Ano parating kay Scorpio? Parang may may taong mag-a-apology sa'yo. Ba't itong parating sa kanya? Baka natin. Okay, parating sa'yo. Sa iba sa inyo, siguro na andun yung sitwasyon na maaring in the past is nagkaroon ng mga frustration or nagkaroon ng mga sitwasyon na hinintay mo ng matagal pero hindi naganap o nangyari sa nakikita ko dito. And ang nakikita ko dito is magkakaroon ka after noon kasi is magkakaroon ka ng another planning. Ibig sabihin, may panibagong plano ako nakikita sa iyo this time and this time you will achieve it. Kung may mga bagay o sitwasyon ka na hinihintay mo na napakatagal at hindi naman nangyari
o naganap o hindi nag-successful yun. This time, kailangan mo daw na muling magplano ng panibago kasi it will success. And also parating sa iyo is a good news. Ibig sabihin talaga is magkakaroon ng overflow of happiness, emotions, material, success sa iba sa inyo, or a situation na achievement. Ganun ang nakikita ko sa iba. Yun. Kung ikaw is magkakaroon ng panibagong pagpaplano ha, kung ikaw is magkakaroon ng tamang pagpaplano, magsasucess ka. As in. Yun nakikita ko dito. Kasi andito siya. Ibig sabihin, may mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na pwede siyang ma-delay. Pero if ever na magkaroon ng pagdidelay doon, planuhin mo uli siya. Mag-another set ka ng pagpaplano. Sana habaan nyo pa yung pasensya nyo kasi baka ma-impatient ka also, no? This second half ng April, no? Habaan mo pa yung pasensya mo. May mga stagnant situation, may mga sitwasyon na pwedeng mawalan ka ng plano. Kaya sabi ko sa'yo, di ba, pag nawalan ka ng plano at hindi nag-success yung first plano mo, magplano kang muli. Di ba, sabi ko sa'yo. May mga for management ako nakikita sa'yo. And focus ka. Kumbaga, kumbaga, nasa kalahati na yung paghihintay mo, nag-give up ka pa. May iba ganun na. Kumbaga, malapit na, bigla ka pang nag-give up. Malapit ka na mag-success, bigla ka pang nag-give up. Maring nag-turn around ka, maring ganun. Na kailangan mo, i-reset uli yun, yung plano niyo. Magplano kang muli. Iwasan. Anong dapat iwasan? Bibi! Anak! Yung anak ko. Mainit dyan. Nasa taas kasi kami eh. Tsaka mainit na rito sa Japan. Umiinit na. Dapat iwasan. Hello, ano ba yan? Yung cards mo. Okay. Okay, iwasan mo daw ang isang sitwasyon sa buhay mo na maniwala sa mga tao na pwede kang gamitin. Na ginagamit ka lang. Maring kaibigan mo. Maaring karelasyon mo. Yan, iwasan mo yan. Kasi may nakita ko dito na tao na sinungaling, liar, dishonest, babaero, lalakero, betrayal, or a person who is sneaky, or a person na sinusuportahan mo, na maaring siya hindi kanya talaga sinusuportahan, maaring nakadikit lang sa sayo because of the stability, or because of a situation na may nakukuha sa sayo, or may mapapala sa sayo, ganun. Iwasan mo yun. You need to trust to your intuition. Kung kailangan mo magsalita ka. You need to getting away with something or mag-escape ka sa isang sitwasyon na alam mo sa sarili mo na hindi yan mag-work. Yun na nakikita ko dito. Iwasan mo rin yung isang sitwasyon na hindi mo planuhing maigi o hindi ka magkaroon ng tamang pagpaplano to pursue or para ma-achieve mo yung goal mo this time. Put some effort. No? Marami kang dapat iwasan. Love. Love is sa lahat. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, asawa, kasamahan sa trabaho. Okay, when it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo dito, when it comes sa love, patient ka naman eh. Mahaba nga yung pasensya mo eh. Kumbaga, you're giving your effort and support, no, sa love. Kumbaga, you try to make it balance itong relationship na to. Either to your family, kasama sa trabaho, karelasyon, ganyan sa nakita ko dito. O kaibigan man yan, no.
Magbibigay ka talaga ng patient ka talaga. Sa nakita ko dito. Andun talaga yung vina-value mo sila, sinusuportahan mo sila, sa nakikita ko dito. Ganyan. When it comes sa love, andun yung sitwasyon na maaring there's a person here, na maaring dapas na yun, someone is abandoned, maaring inabandonahan ka o inabandonahan mo siya. Or maari rin na itong relationship na to is maaring nagkaroon ng pagsisinungaling in the past, no? Sa nakikita ko dito. And now, this time, maaring itong, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, maaring itong tao nito is makareceive ka ng text message or communication sa kanya, or ikaw ang makikipag-communicate sa kanya. Yun ang nakikita ko. Yun. And then also, sa nakikita ko dito, may sumasakit ang likod, or may tao na namatay in the past. Yun ang nakita ko. May sinusuportahan ka, no? Babae. A mother figure. Yan ang nakita ko dito. Tingnan natin ang iyong money. Kamusta ang money ni Scorpio, Universe? Uy, ano yan? Ano po to? Ibig sabihin. Wala, nagwawala yung pera. Nagwawala yung pera mo. Nagwawala. Tapos na to, Universe. Ano ko na. When it comes to your money, hindi maganda. Kasi lahat ng money mo, lumabas o palabas. Ngayon, sa ngayon, naghihintay ka. Hindi ko alam, baka may pinagbigyan ka. Tandaan mo ha, ingatan mo yung money mo. So ngayon, yung money mo, it's so sad. May mga pag-aalala, frustration, or may mga situation na hindi ko alam kung nangutang ka ba o okay naman yung money mo eh. Nakita ko yung mga nakaraan eh, naging okay, pero hindi ko lang alam bakit ngayon parang super depressed ka or there's a loss of money. Ako nakita dito, maaring, I hope hindi ka nalinglang o hindi ka nadaya sa pinagkatiwalaan mo, sa nakikita ko dito, pero yung money mo lumabas. Tumapon talaga siya. Yun, maaring may tao na naging disloyal sa'yo, maaring tinulungan mo o binigyan mo ng pera, pero hindi siya totoo sa'yo. Baka nalinglang ka nitong tao na to. May tao na mapagpanggap, may tao na na hindi siya naging totoo sa'yo. Ibig sabihin, nagpretend. May taong nagpretend sa'yo. Eh, hindi naman siya totoo sa'yo. Kaya nakita ko dito, yung money mo ha, baka doon mo ibinigay. Hindi naging maganda yung money mo. Hindi naging maganda yung takbo. I don't know why. Yun na nakita ko. Gumastos ka ba? Parang may pinagkagastosan ka o may pinagbigyan ka o nalinglang ka. Yun na nakita ko. Maring may tao na nag-pretend o hindi naman siya naging totoo sa'yo, tapos binigay mo yung pera mo o itinulong mo. Kamusta po ang health ni Scorpio? O baka may pinagkagastosan ka. Ingatan niyo yung money niyo. Ang hirap pa naman kumita ngayon. Huwag ka lang umasa dito. Kumbaga nagkakaroon. Kaya pala dito si Ant. Nandito rin si Tower. Kasi pag hindi mo binigyan ng effort, yun, babaksak ka. Kailangan mong paghandaan. Kasi parating siya. No, kailangan sa'yo ngayon is strategy. Kailangan mo magsakripisyo. Kailangan mo maging patient o magplano kang maigi ng bago. Kung hindi, pabaksak ka. Advice ko lang yun. Nasa sa inyo. Kung hindi sa inyo to energy, it's good, diba? Sana hindi mangyari sa inyo. Okay, when it comes to your health, yes, the cycle of your health is nagiging good naman. Sa nakita ko dito.
Kumbaga, dito naman yung sitwasyon na you try to make it balance, yung mga kinakain mo o iniinom mo. Sa nakita ko dito, siguro iba sa inyo, may sakit kayo sa blood, may sakit kayo sa dugo, ay, isa lang yun. O kaya sa muscle, ganyan, sa mga joint, ganyan, or kasi sa nakita ko sa'yo, alam mo sa sarili mo, paano mo baguhin destination mo when it comes to your health. Nakita ko naman nagkakaroon ka naman ng recovery kasi andito rin may mga point ng buhay mo na nagkakaroon ka ng pagpapasya kung ano yung mga kakainin mo, nagkakaroon ka ng mga plano, kung ano yung mga, iba dito may bladder, ano, sakit sa bato, ganyan, kidney, pero ano siya, recovery. As long as nagkakabalanse ka, kasi andito si Will Fortune, ibig sabihin, andito rin si Sun, magkakaroon siya ng recovery as long as nagkakaroon ka ng tamang pagpapasya sa mga ipinapasok mo sa sarili mo. Either to a vitamin, kailangan mo siguro ng vitamin D, ganyan, sa nakita ko dito, or kailangan mong gumalaw-galaw sa iba sa inyo. Any opportunity po. Si Titanic. Opportunity mo, Titanic daw. Opportunity, yes, ang nakita ko sa'yo dito is something there's a new horizon happen. Ibig sabihin, may isang sitwasyon sa buhay mo na sisimulan mong muli o may pagsisimulang muli o may sisimulan ka. Yun na nakita ko. May magtatapos sa buhay mo sa nakita ko dito, and also handito yung iba sa inyo is magiging busy o magpapaka-busy. May mga sitwasyon na ile-let go mo, no, this time sa nakikita ko dito. Dito, dalawa na yung iyong Wheel of Fortune. Ibig sabihin, babaguhin mo ngayon yung cycle ng buhay mo. May pag-change ng iyong destination this time. Ibig sabihin, may magtatapos. The beginning of a cycle or a beginning of an opportunity. Yan nakikita ko dito. Or may mga sitwasyon na abandonahin mo na going toward to a new. Or sa iba naman sa inyo is magkakaroon ng new development sa ibang aspeto ng buhay mo this time kasi maaring halimbawa may tindahan ka or you have a business, halimbawa lang maaring hindi mo napabayaan mo siya, maaring uumpisahan mo siyang muli para i-structure kasi nandito rin si Tower, 'di ba? Bubuuin mo ulit, bibigyan mo ulit ng effort yun. Sa lahat, sa pera, sa relationship, sa foundation, o sa business man yan, o sa sarili mo man yan, sa health mo man yan. Ganun. Pasok mo yung sarili mo. May mga pagbabago o may mga babaguhin ka na this time. May mga ilelet ko ka. Ganun. Sana, expect the unexpected. Happen. Yun na nakikita ko dito. Expect may binubuli, Unexpected happen situation sa iba sa inyo. Siguro tapos na to sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo tapos. May mga struggle, crisis, or may mga sitwasyon na nagkaroon ng mga revelation, o may mga sitwasyon na nagkaroon na ng changes, or calamity man yan, disaster man yan na nangyari sa buhay mo, ganyan. Sa tingin ko, tapos na yun sa iba. Sana sa lahat kayo tapos na yun. Sana wag niyo na pagdaanan yung hirap. Kasi nandito ka na naman kay Eagle, no? Siguro iba parating pa lang. Yun nakita ko. Ang advice. Okay, ang advice sa'yo, naku, mag-ingat ka, ha? Meron daw mga may mga mali kang naging decision. Sa nakita ko dito. Parang may mga sitwasyon na you are feeling trapped, or may mga sitwasyon na overwhelm ka by a choices, o kaya may mga sitwasyon na nag-back to a reality ka ngayon. Ayan. Okay, advice is sinasabi dito is kailangan mong mag-action
mag-forward ka sa mga plano mo this time, to growth, be adventurous, magkaroon ka ng progressing sa buhay mo, magkaroon ka ng pag-explore, explore mo yung sarili mo, hanapin mo yung talent mo, ilabas mo yung talent mo, o try another experience sa buhay, sa nakikita ko dito. And also acceptance, no, sa nakikita ko dito. Try to accept, to move on, and kailangan mo ngayon isa positive destination, clear path sa buhay mo. Take it action to accomplish yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Yung mga maling nangyari in the past o mga bad decision, is huwag mo nang gawin yun. Sa nakita ko, huwag mo nang ulitin yun. Sa nakita ko dito, if kung may mga choices na naman na dumating sa buhay mo, kailangan mong pumili o mag-trust ka sa intuition para hindi ka na mag-mess doon o hindi ka na magkamali. No? Sa nakita ko dito. Try to move on. Tandaan mo, time is gold. Huwag ka mag-waste ng time. Continue sa direction to find your goal this time. Sa nakikita ko dito, ibalik mo yung strength mo, lakas ng loob, or put some effort sa mga bagay o sitwasyon sa buhay mo. You need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore, or you're kailangan mo mag-getting away with something into your life. Umiwas ka sa mga tao na hindi sila makakagood para sa'yo. Kasi, ibabaksa ka lang nila. O mag-change ka ng mga decision mo if you want. Strong will. Strong will lang. No? Yun nakita ko. You need to use your head when making a decision this time. Arigato namaste, God bless.